Hi guys, welcome to my YouTube vlog. For today's video, simple lang, pag-uusapan natin how to get dividend yield from stock market. So, ano pinintay natin? Let's go! So, for today's video, papasukin natin sa vlog ko yung financial literacy. Total, andun din naman ng minsan ng pinag-aaralan ko. So, just want to share how to compute those kind of stuff. Siyempre, alam mo naman, kasama tayo sa YouTube journey ko. Kailangan may financial literacy tayo. So, tuturuan ko kayo first vlog ko as financial tutor kunwari. Ayun. So, gagawa ng bagong playlist. Ayun. Ako, si Mr. Landlord. So, tuturuan ko kayo how to compute dividend yield per stock. Siyempre, I invest on REITs. So, dun lang. So, what is REITs? REITs is buying some stocks, property, maging shareholder ka, simple lang yon. By that, magkakaroon ka ng dividendo, same like banks and stuff like that, etc. And then time deposit. Pero pinakaiba lang nun is 90% ng income nila is ibibigay nila as form of dividend. So, yun nga. Pero ang pinaka main point doon is magkano ba talaga ang dividendo? So, syempre, pag nag-umpisa ka, hindi mo alam kung paano i-compute yun. So, tuturuan ko kayo how to use that. So, ganito yung computation niya. So, for example, I'm gonna buy some stock. Sabihin natin AREIT. Ayala yan. So, how to compute dividend yield is ganito lang. So, sa bangko, minsan, 4%. So, hindi ka naman pwede basta-basta bumili ng stock market without knowing the dividend yield. So ganito yung pag-compute niya. You have to know the stock price. So, ang stock price ng dividend, ng AREIT ngayon is 37.1. Yan. Tapos, kailangan mo lang alamin kung magkano yung latest dividend niya. Ang latest dividend ng AREIT last December is 0.58. So, tapos after nan, kailangan mo malaman kung kailan siya nagbibigay ng payout. So, ang isang REITs is 4 times a year, so it's quarterly. So, it's 4 times. So, yun ang computation niya. So, it's all about stock price. Ayan, ganyan. So, ang pag-compute niya is ganito. So, kung nakuha mo na yung dividend yield nito, ayan, ay yung dividend payout niya. Ito yung pinaka-latest nung last December 2024. So, 4 times. So, 4 times siya nabibigay per year. So, una mong gagawin is 0.58 times 4, it's equals to 2.32. Pag nakuha mo na yan, so ayun yung per annum, kumbaga. So, ayan yun. So, pag bumili ka ng 100 shares ng 37.1 na price, that's 3,700 pesos. 710. Pero kailangan mo lang naman is pag-usapan lang namin natin dito yung topic kung magkano yung dividend yield niya. So, ito yung computation. Nakuha mo na yan. So, ang computation niya is 2.32 divided by 37.1 times 100. So, hindi tayo math genius para dyan. So, ito yung computation niya. So, 2.32 divided by 37.1 times 100. So, ang dividend yield natin is 6.25. Lalagyan mo ng decimal point and ng percentage point. Ayan. So, if you're gonna buy some stock at the moment, ayan, habang ginagawa itong video na to, December 21, sa presyo na 37.1, you're gonna have 6.25%. So, bakit importante na dapat alam mo ang computation during ganyan? Kasi yung iba kasi napapansin ko, a lot of investor right now is masyadong dependent sa apps. Hindi nila alam manually gagawin yan. Kasi lahat nakadepende sa apps nila. Minsan kasi nag-error yon, or for example, may mga wrong data yan. For example, bumili ka ng ibang shares na, lalabas sa Instagram. At that moment, nag-fluctuate yung presyo. Iba na yung presyo, kung gaya nyo ng ganon.
tapos nabili mo siya sa a different price, at least, mapipredict mo kung magkano yun na yung lalabas. Ganun lang. Yun. Tapos na yun. Wala na akong explain. Ganun lang. Hindi ko na papahabain. So, hanggang mangyari, magbabranch out ako ng ganitong vlog. Financial literacy. Magiging ano ko, second persona ko is Mr. Landlord. Yun. So, subukan ko mag-financial literacy. Pero, always disclaimer lang, if you're gonna invest, you have to learn from yourself. Kumbaga, your money, your risk. Hindi ko porket sinabi ko mag-invest sa ganyan, kasalanan ko na kasi pinush ko ka dyan. Always do your research before you do investing. Yun lang. Kung may natutunan kayo, wala, please do like and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat sa ulit and skirt.